Huy, grabe! Meron ng fry yung PKBM White Eye natin! Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Kasama natin ngayon si JBO, mag-hi ka muna sa kanila. Bago ang lahat, available pa rin ang Drip X 1-piece stickers natin sa ating TikTok shop, so mag-check out na kayo ng products. And meron pala tayong bagong news dahil meron ng bagong size ang ating dry Tubifex worms. Available na siya in 25 grams. Available pa rin yung 15 grams sa ating TikTok shop. Nag-add lang tayo ng mas malaking version ng ating dry Tubifex worms na naka-pouch. This one retails for 130 pesos. So ano pang hinihintay nyo, i-drip check out nyo rin sa ating TikTok shop. Kaninang umaga tinitingnan ko itong ating 75-gallon tank dahil merong walk-in client dito sa Drip by Vinci and napansin ko na may mga maliliit na puting naglalanguyan dito sa tank natin. Hindi ko ina-expect na manganganak na pala ang ating PKBM White Eye and sobrang daming fry dito sa ating 75-gallon tank. Mahirap talagang sabihin kung buntis na ba or manganganak na ba ang ating mga balloon mollies kasi normal na nagdi-display sila ng medyo pabilog na shape dun sa kanilang body. Kung kayo po ay may mga balloon molly, tapos gusto nyo malaman kung malapit na ba silang manganak, kailangan natin i-observe itong mga bagay na to. Ang mga balloon molly female, kapag malapit na silang manganak, they tend to isolate. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nagtatago sila dun sa mga sponge filter, nagtatago sila dun sa mga kahoy-kahoy, sa mga halaman, tinatanggal nila or hinihiwalay nila yung kanilang sarili dun sa school ng other PKBM. Another thing na pwede nyong i-observe sa mga PKBM kung malapit na silang manganak ay they tend to be aggressive towards other fish sa inyong fish tank. Makikita nyo yung mga femmes na yan, bigla-bigla na lang nanunuka ng ibang PKBM. Inaaway na nila yung mga ibang males or ibang mga isda dun sa inyong tank. Ibig sabihin, nagiging overly protective na sila dahil malapit na nilang ilabas ang kanilang clutch. Dito sa ating 75-gallon tank, hinahayaan ko na lang yung mga fry na mag-roam around dahil napakarami namang hiding spots. Pero kung ang gamit nyo ay bare bottom tank sa mga PKBM, kailangan nyo mag-watch out dahil ang mga PKBM or mga molly ay fry eater sila. How do we avoid na maging fry eater ang mga molly? Una sa lahat, kailangan nyo maglagay ng mga rocks, ng mga stones, ng mga driftwood, ng mga plants para maraming hiding spot yung ating mga fry. Kung sakaling sila ay hahabulin ng other molly, mabilis silang makakapagtago and hindi sila makakain. Another thing na pwede nyong gawin is you have to make sure na well-fed ang inyong mga breeders at hindi sila nagugutom dito sa kanilang tank. That's one of the basic requirements kapag nagbe-breed kayo na dapat well-fed talaga ang inyong mga breeders para mas condition sila and para hindi rin matrigger na habulin nila yung mga fry na kakalabas lang. Dahil ang mga molly, kapag nakakita sila ng pagkain na kasya sa kanilang bibig, hahabulin talaga nila and kakainin talaga nila to. So dito sa Drip by Vinci, we keep them well fed by feeding them dry Tubifex worms na available sa ating TikTok shop. So hindi ko na yan dinidikit-dikit pa, rerekta na natin dun sa tank, sinasaboy ko lang na ganyan. And of course, para dun sa mga fry, papakainin natin yan ng live brine shrimp or mga daphnia. Kayo ba, anong klaseng live bearers yung inaalagaan nyo sa inyong gallery and anong klaseng setup yung meron kayo? Let me know in the comment section. Kung meron kayong question sa breeding ng mga live bearers natin, sabihin nyo lang sa akin dyan sa comment section and itatry natin sagutin lahat yan. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Let's drip.